Hindi lang polusyon sa dagat kundi polusyon din sa kabuhayan ng samut-saring basura sa coastal areas ng Manila Bay. Lumalabas sa isang pag-aaral na 9 sa 10 basurang nakokolekta roon, plastic. Nakatutok si Dano Tingkungko. Imbes na isda yung makukuha namin, puro basura. Tila ganito na raw ang nangyayari sa araw-araw na pangingisda ni Merlo sa Manila Bay sa Tansa sa Nabotas. Dati, 10 banyerang isda raw ang nahuhuli nila. Pero ngayon, 2 na lang kung suswertihin. Minsay kalahating banyera kung talagang malala ang basura sa dagat. Patyagaan, arya ulit. Arya, kubra, tanggal ng basura. Bahala, mapagod ka. Kung gusto mo mapagod, magpahinga na, uwian na. Pero pagka hindi ka napagod, kubra. Kahit may basura, kubra pa rin. Para may take home lang sa pamilya. Ang grupong Eco Waste Coalition de La Salle University Dasmariñas, Korean International Cooperation Agency at DNR nagsasagawa ng 3 taong pag-aaral kaugnay sa kalat sa Manila Bay. Sa unang taon, lumabas na sa 10 coastal area sa Manila Bay sa Metro Manila, Central Luzon at Region 4A, 90% sa lahat ng nakolektang basura roon puro plastic, tulad ng mga single-use plastic gaya ng straw, sachet, foam at mga plastic bag. The average count per meter coastlines of collected marine litter, so during dry and wet, actually there's no trend. Paglilinaw ng grupo, hindi naman daw porket maraming basura ang nakita sa isang coastal area, doon na nagmumula ang basura. Malaking factor yung current flow or the direction of the current ng waters, especially yung location ng lugar, kung mababa nga siya o mataas. Plus, not to mention, Manila Bay, there are several catchment basins sa mga rivers connected. So, another malaking factor din, another big factor, yung contributor ng mga river basin na nakakonect sa Manila Bay. The whole point, I guess, is not to blame a specific place. We need to find the origin and source. Ngayon 2024, lalaki pa ng grupo ng information campaign ng pag-survey sa mga coastal area para malaman kung may epekto ito sa basurang makokolekta at maso-survey. Layon din ang pag-aaral na makatulong sa pagbalangkas ng tamang mga polisiya para tugunan ang polusyon sa dagat. Maging daan din daw sana ang pag-aaral para magkaroon ng mga alternatibo sa tradisyonal na plastic sachet. No, they have alternative delivery na refill, no? O kaya naman ay they have this system para makarating sa mga communities yung mga consumer goods nila, mas maganda. The consumer's thinking is always, kung ano yung nandyan sa palengke, yun yung amin. Once the manufacturers will offer alternative packaging also dun sa delivery niya, yun yung tatangkilikin. We could recommend sa mga manufacturers, sa mga companies, to start eliminating the use of unnecessary single-use plastics. For example, yung plastic stirrer, unnecessary yun no? Pwede namang wala. Straw, pwede namang wala. So, doon, pwede natin umpisahan doon. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.